Mga kabida, usapang ICC pa rin, ano po, na? Sa kasalukuyan po ay nasa 33 cases na po yung hinawakan po ng International Criminal Court. At dito ho, sa 33 cases na ito, hindi po lahat mga kabida ay conviction yung naging desisyon po ng korte. No? May mga kaso din na yung naging desisyon po ay dismiss o dismissal, acquittal, at saka yung iba, hindi nga nakaabot sa second base. Ito pong trial proper. Hanggang pre-trial lang po, ano? Dahil sa kakulangan po ng ebidensya at ito pong technicalities po mga kabida. Kaya naisipan ko pong i-vlog ito dahil meron po itong kaugnayan sa kasong kinakaharap po ngayon mga kabida ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano pa, no? Kung may mga kasong dinismiss ng International Criminal Court, hindi ho malayo po mga kabida na madismiss din itong kaso po ni dating Pangulong Duterte dahil po sa technicalities, ano po, na? Alam naman po natin na meron pong issue po ng technicalities po, ano? Ito pong si Digong at yung kanyang kampo po mga kabida, unang-una po yung lack of jurisdiction, ano po, no? Pangalawa, yung hindi ho pagbigay po sa kanya ng due process after na siya po ay inaresto po mga kabida ng mga arresting officers. At pangatlo po mga kabida, yung inadmissible na kaso, ano? Dahil ho, unang-una po, yung court system po natin sa Pilipinas ay gumagana, no? Working, functioning, yung ating korte at yung ating justice system, ano po, no? So yun po yung posibleng magiging argument po ng dating Pangulo dyan ho sa ICC po mga kabida. Okay, this time, gusto ko pong i-share sa inyo ito pong mga kaso na dinismiss po ng ICC, yung mga inakusahan po ay inacquit, ano? At yung mga kaso din mga kabida na hindi ho nakaabot sa trial proper, no? Dahil ho sa technicalities at insufficient of evidence po mga kabida. Unang-una po, the case against former Kenyan President Uhuru Kenyatta noong 2014, ano po, no? The ICC dropped charges of crimes against humanity against Kenyatta due to insufficient evidence. The prosecution cited non-cooperation by the Kenyan government and lack of access to critical evidence as reasons for the case collapse. So, yun. Dinismiss po yung kaso because of the grounds na kulang po yung ebidensya po na presenta mga kabida ng prosecution. Ang dahilan po ng prosecution, nagkulang po yung kanilang ebidensya because of lack of access doon ho sa vital information doon po mismo sa Kenya, no? Dahil yung Kenyan government po daw mga kabida ay hindi ho cooperative sa kanila. Pero dito ho sa case po ni dating Pangulong Duterte mga kabida, napaka-cooperative yung Pilipinas, ano po? Ito pong Marcos admin. Okay? Dito ho sa pagkaka-aresto po sa dating Pangulo. Pangalawa po mga kabida, the case against former Libyan leader Muammar Gaddafi noong 2013. The case was terminated following Gaddafi's death. The ICC's jurisdiction only applies to living individuals in the case becomes smooth and academic. So, because of the death, no, sa pagkamatay po ni Gaddafi, dinismiss po, ano? Ng ICC po yung kaso po. Okay? Pangatlo po mga kabida, the case against Laurent Gbagbo, former president of Ivory Coast noong 2019. Ano? Gbagbo was acquitted of crimes against humanity due to insufficient evidence. The court ruled that the prosecution failed to establish a clear case against him. Ayan, insufficient evidence pa rin. Yung ground po mga kabida. Ano pa, no? Number 4, ito, dismissal of the case against Sudanese rebel leader Bar Edris Abu Garda. Okay? The pre-trial chamber found that there was insufficient evidence to confirm the charges against him related to war crimes in Darfur. So, meaning, hindi ho nakaabot po ng trial proper yung kanyang kaso, ano? Hanggang pre-trial lang po. Dinismiss po ito because of insufficient evidence, mga kabida. Okay. Dito sa kaso ni Digong, ano? May posibilidad na baka ma-dismiss po ito, ano? Kasi unang-una po mga kabida, ang tanong po dyan kung meron bang sapat na ebidensya po itong mga complainants, no, na naghain po ng
reklamo ng kaso dyan ho sa International Criminal Court. Ano po? Kung pagbabatayin na po natin mga kabida yung propaganda po ni dating Senador Antonio Trillanes na nasa 30,000 daw yung namatay during war on drugs, hindi ho ito nagtugma doon ho sa warrant of arrest. Nakalagay po sa warrant of arrest na nasa 42 cases lang po, ano? Kaya nga nagtataka nga ako doon kung bakit kinonsider po na crimes against humanity yung 32 cases lang po na kaso na nakalagay po doon ho sa warrant of arrest po ni Digong, ano po, no? So may posibilidad po 'yon, ano? Okay, dito po tayo sa common technical grounds for dismissal. Unang-una po, yung common technical grounds for dismissal po mga kabida, ayon po dito po sa research po natin, sa Google po mga kabida. By the way, Google at saka website po ng ICC yung ating source of research dito ho sa mga kasong dinismiss po mga kabida ng International Criminal Court. Okay? Ayon po dito sa research po natin, common technical grounds for dismissal. Ito po ay kinabibilangan po mga kabida ng lack of jurisdiction. Alam naman po natin na may issue po ng lack of jurisdiction ito pong kaso po ni Digong, yung kampo ni Digong mga kabida, dahil ho ang Pilipinas po ay umalis po ng ICC bilang member noong 2019, at nag-umpisa po yung official investigation po ng International Criminal Court doon ho sa war on drugs ni Digong noong 2021 na po, Meron pong 2 years na gap po mga kabida simula nung umalis na po tayo sa ICC. At malinaw daw, according doon sa mga experts, na wala na po tayo sa jurisdiction po ng International Criminal Court. Okay? Pangalawa po, insufficient evidence. Yun ang sinabi ko po kanina, halos doon ho sa binasa po natin ng mga kaso na dinismiss po ng ICC po mga kabida ay insufficient evidence. Ano po? Pangatlo, non-cooperation from states. Dito ho sa kaso ni Digong ay hindi po ito applicable, Kasi ho, malinaw po mga kabida, malinaw pa sa sikat ng araw na very cooperative ito pong Marcos administration, ito pong Pilipinas, doon ho sa pagkakahuli po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pang-apat po mga kabida, ito pong violation of due process rights. Ito yung matindi, Kasi ho, possibly i-erase po ito ng kampo ni Digong, ito hong violation po ng kanyang due process. Kasi unang-una po, in-explain na po yan, ni Attorney Nila Bayon, doon ho sa hindi ho pagsunod ng mga arresting officers, mga kabida, sa Article 59 po ng Room Statute, na kung saan po ay sinabi doon na pagkatapos pong arestuhin po itong si Digong, kailangan pong iharap po ito sa isang competent judicial authority, ito pong court. At yung court na yon ay matatagpuan po mga kabida doon ho sa custodial state. At sino yung custodial state? Yung Pilipinas. Ang tanong po dito, nagawa po ba yon? Yung pagharap po kay Digong doon ho sa competent judicial authority. Ang observation po mga kabida ni Attorney Nila Bayon, wala. Wala hong nangyaring pagharap po sa arrested person doon ho sa competent judicial authority. Sa halip po ay inangkin po ng DOJ na sila daw yung competent judicial authority, which is kung titingnan po natin yung jurisdiction po ng DOJ, nasa executive department yon. At batay po sa ating saligang batas, yung competent judicial authority ay binigay po sa judiciary department. So malayong-malayo po yon, So doon pa lang mga kabida, parang medyo tagilid na po yung kaso, laban po kay Digong, Tsaka nasa provision din ng Article 59 na kailangan pong bigyan ng pagkakataon po itong arrested person, ito pong si Digong, na makapag-apply po mga kabida ng interim release pending arrest po, Pero hindi po daw nangyari yon according to Attorney Nila Bayon. So yun lang po mga kabida, yung mga posibilidad na pwede pong gawin at magiging argument po ng dating Pangulo during sa pag-resume po ng trial. Actually, yung pre-trial po ay mag-umpisa po mga kabida ay yung September 23. 4 na araw po ito take note, 23, 24, 25, and 26. Meron pong marathon hearing po yan. So magdedepende po yan mga kabida
kung i-admit ba ng korte ito pong kasong ito, crimes against humanity, based doon ho sa mga ebidensya at based din mga kabida sa counter evidence ng kampo po ni Digong. So para ho sa inyong mga comments and opinion, you can comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.